Radio Bandido, 8:10 a.m. Para sa mga pulpul, para sa mga abusado, arogante, walang kwentang nilalang nagtatago sa titulong public servant, empleyado ng gobyerno o politiko at kahit sino ka pa, yan ang tunog na lalatay sa iyo. Walang sisinuhin, walang sasantuhin, basta't tiwali, gigisahin ni Percy Lapid. Si Percy Lapid dito sa Lapid Fire. Lapid Fire! Percy Lapid, matatag na sandigan ng mamamayan. Pader na di kayang gibain, ni naman kahit mga ulupong sa pamahalaan. Lapid Fire! Lapid Fire! Lapid Fire! Dito sa DZRJ, 8:10 a.m. Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi minsan parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda ka, tira mo ka ako yung si Percy ka, magaling talaga. Pero talagang ako, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Percy Lapid Fire! Percy Lapid Fire! Tapang mo'y kakaiba, walang takot sa pagbira. Oh yeah! Oh yeah! Kapag mayroong anomalya, ibubulgar na talaga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Artista man o kahit sino, masasabugin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisilo. Percy Lapid Fire! Makapal man ang iyong mukha, sa Lapid Fire, iuubra. Oh yeah! Oh yeah! Kahit pader, ginigiba, basta't mali, pinabangga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Artista man o kahit sino, masasabugin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino. Percy Lapid Fire! 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 Percy! Magandang gabi po mga kaibigan. Muli pong sumasa inyo ang palatuntunang Lapid Fire na inyo pong napapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Pagsapit po yan ang alas 10 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi. Dito po sa makasaysayang himpilan ng DZRJ 810, ang Radyo Bandido. At syempre po mga kaibigan, marami tayong pag-uusapan. Ito'y kaugnay pa rin ng mga kaganapan sa eleksyon. At maaari po kayo magbigay ng reaksyon sa pamamagitan ng ating mga landline dito po sa ating himpilan. Meron din po tayong text line kung saan maaari kayo magpadala ng inyong mga reaksyon. At sa mga nanonood po naman ng ating live streaming sa Facebook, meron po tayong chatroom sa gawing kanan. Maaring i-type ang inyong mga reaksyon. Atin po yung babasahin
sa kabuuan ng ating pagtatanghal. Makakasama naman natin sa technical side ang ating technical director si Braille. Hanggang alas 12 sa pagtatanghal ng ating palatuntunan. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, basta tabloid, Hataw. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Ito ay napag-uusapan lang natin itong tungkol sa kaganapan ng eleksyon. Kasi po wala namang magagawa ang tao kung hindi tanggapin lang ang resulta niyan. Ngayon, dun sa mga may protesta, pwede naman sila maghain ng protesta nila. Kung sa palagay nila at meron silang mga pinangahawakang basihan para sila maghain ng reklamo. Eh ngayon, ito yung mga napag-uusapan lang natin, mga kaibigan. Kasi dyan sa Taguig, lumabas ang tao, sangkaterba. At nagkaroon daw ng malawakang dayaan sa eleksyon dyan sa lungsod ng Taguig. Ang sinasabi ng mga na-interview, ibang pangalan ang sinulat nila, iba yung lumabas doon sa resibo. Yun, may basihan yun. Yan ang sinasabi natin, may resibo nga, asan yung resibo? Hawak ba natin? Hindi. Hawak nila. Pero ganun pa man, magprotesta ka man, nakaupo na yung kalaban Kasi naiproklama na. Kaya ang laki ng reformang dapat na gawin sa ating eleksyon. Ito ay napag-uusapan natin sapagkat kung tayo naniniwala na dapat maging malinis ang eleksyon dito sa Pilipinas at kung tayo ay naghahangad na maging maayos, tahimik, katulad sa ibang bansa, ang eleksyon dito sa Pilipinas, abay, dapat na nating panahon na para magkaroon tayo ng malawakang electoral reforms. At ngayon pa lang, habang maaga, may 3 taon para sa susunod na eleksyon upang maiwasan na lahat yung karamihan nga dito sa mga sinasabing reklamo ngayon kung tutuusin ninyo yan mga mga perennial na yan. Perennial na mga reklamo na yan pangyayari yan kahit noong ang eleksyon natin dito sa bansa ay mano-mano pa. Yun yung mga usual na nangyayari. At nakikiramay ako doon kay Amay Bisaya. Mandidato pala si Amay na naman Kaya lang, hindi na naman pinalad. Isipin mo si Amay Vice Governor ng Bohol ang tinakbuhan. Talo na naman. Ang magtaka kayo, sinasabi nila, ito na. Ito ay mga katak-kataka ito, bagamat wala na tayong magagawa. Kundi tanggapin na lang natin ang resulta ng eleksyon. Wala na. Ngayon, kung meron kayong protesta, ihain na lang yan. Ganun pa man, yung mga magpoprotesta ngayon, kung ang mga ipoprotesta nilang kandidato ay nakaupo na, maghihintay ka na ng susunod na eleksyon bago magkaroon ng resulta yan. Ang gagawin na lang ng COMELEC sa reklamo mo, itetenga nila. Antayin nilang dumating ulit yung susunod na eleksyon, pagkatapos
tsaka sila maglalabas ng desisyon. Ang sasabihin nila, binabaliwala na namin ang iyong reklamo. Kasi naghain ka na ng panibagong birth certificate, birth certificate tuloy. Certificate of candidacy. Ibig sabihin, hindi ka na interesado doon sa pangyayari noong nakaraang eleksyon na iyong nirereklamo. Diba? Ganun ang ginagawa niyang Comelec eh. Pero ito, kaya natin pinag-uusapan, hindi para tayo manisi o kung ano paman. Kaya natin ito dapat pag-usapan, mga kaibigan, para hindi na maulit. Wala naman tayong ginagawa, lalo yung Comelec. Yan ba, asahan natin gagawa ng reforma, diyan sila kumikita. Pinagkakakitaan nila yung mga katarantaduhang nangyayari sa eleksyon. Yan nga gusto nila, magulo eh. Habang magulo, kikita sila. Gusto nga nila, may dayaan eh. Pagka may dayaan, di may magpoprotesta. May maglalagay sa kanila. Yan o yan ang talagang dapat na ma-realize na natin eh. Wala nang kredibilidad itong eleksyon natin. Ang dami nang dapat palitan dyan. Ako, kung tutusin ninyo, yung buong proseso ng eleksyon, dapat dyan palitan na. Pamakina-makina pa tayo. Wala ring nababago, di ba? Pinabilis daw. Pinabilis ang dayaan. Para wala makapaghabol. Paano kung nagbayad yung nanalong kandidato? Hindi ka na makapaghahabol. Mabilis eh. Hindi ka tulad nung araw na mano-mano. Oops, teka muna. May diferensya ron sa ganung presinto Pailagad ng reklamo kasi may basiyang kagad dahil madaling malalaman pag binuksan yung balote. Yung ballot boxes eh. Ngayon wala na yun. Ang hirap na nun. Kita mo kung iba to yung resulta sabay-sabay. Dahil dun sa SD card, mga ganun-ganun. Mga kaibigan, magulo yun. Sasabihin nyo hindi magulo, yung proseso magulo. Hindi bagay sa atin yan. At unang-una, hindi tayo dapat pumayag kailanman na merong mga dayuhan ang pakikialaman ng proseso ng eleksyon natin. Nun nga lang, coverage, di ba? Yung mga media yung mga human rights violation na group yung mga grupo ng human rights na kumukundina kay Presidente Duterte. Hindi ba nagagalit ang Presidente? Bakit? Pinakikialaman nyo kami. Yun naman ang sinasabi ng mga supporter. Pagka narinig na ganon, gagaya. Pinakikialaman nyo kami. Teka muna. Ba't di ka pakikialaman? Pirmado ka ro sa agreement. Hindi naintindihan ng iba. Akala nila, ganun lang kadali yun. Bueno, di ba kinagagalit natin yun? Bakit itong eleksyon di natin kinagagalit? Isipin mo, dayuhan. Sinasabi nga natin, papayag ka na yung nakasalalay ang kapalaran ng eleksyon sa mga dayuhan. Pinakalukulukong bansa tayo pagka ganyan. Pinagkakagastusan yan. Kung talagang gusto nating gumawa ng reforma sa eleksyon, yung perang ginagastos ninyo sa pambayad dyan sa pag-upa ng mga makina na ginagamit ng Smartmatic, ilang bilyon piso yan. Mga kaibigan, ba't di natin gamitin na pambayad doon sa mga tao? Pag-usapan natin yan, yung proseso ng eleksyon, paano dapat mabago yan? Siyempre, kailangan unang-una dyan, batas. Pangalawa, mga mechanics
na dapat sundin o ipatupad sa eleksyon. Sa proseso ng eleksyon natin, ano ang mga mekanismo, ano ang mga tuntunin na dapat ipatupad dyan, mga kaibigan. Para ika nga at least man lang 99% may credibility. Ang credibility ng election kahit man lang 99.9%. Huwag nang eksaktong 100%. 99.9% na lang ang credibility ng eleksyon para walang kumu-question. Hindi ba? Bakit may mga kumu-question? Yun ang gusto ng COMELEC . Pag may kaso, may maghahabol doon sa COMELEC, di magkakaroon ng parang litigation. Habang nagkakaroon ng pagkakataong may gumapang sa kaso. May pagkakataon sila mag-alok ng lagay para ika nga po magdesisyon kung sino papaboran nila, siyempre kung sino yung naglagay. Ganun yan . Poster nga lang, nakita ninyo, hindi na maipatupad. Pinakamarami raw, Maynila. Puro mukha ni Erap yun . Ginawa nyo, di ba dapat in the first place, disqualified na sila. Kung sino yung maraming poster. Dinisqualified ba nila? Hindi, walang nagreklamo . Ganyan ang sasagot niya. Wala kayong moto proprio. Constitutional body kayo . Kumbaga pala pinaglihip, pako? Kailan pukpukin mo para bumaon? Mga gago. Pag mga siraulo na, yan mga nakaupo sa COMELEC, wala na. Kailangan talaga reformahin na ang eleksyon natin. Alam nyo, ang reforma talaga dapat malawakan yan . Hindi pwedeng bukas na o santabi natin ang reforma. Alam nating malaki problema ng eleksyon. Pero wala tayong ginagawa. Bagay, gusto rin ng mga politiko yung katarantaduhan sa eleksyon na ganyan. Kasi pag binago mo yung mga proseso sa eleksyon natin, hindi na nila magagawa yung mga ginagawa nila ngayon. Halimbawa, vote buying. Hindi, bawal naman na niya sa batas yun . Bawal nga sa batas, may hinuli ba? Hindi, si Bingbong Crisologo. Hindi vote buying ang kaso nun. Pinaparatangan siya ng obstruction of justice. Dahil may mga hinuhuli raw na yun daw hinuhuli, di umano. Yun daw ang sangkot sa vote buying. Kita na ninyo. Wala naman mga kaibigan, alin hinuli nyo? Yung mga naglalakad, gano'n. May naglabas ng 500. Paano mo natiyak na vote buying yun? 500 piso. Inabot daw sa bintana. Naksusmak. Hindi na pwede yan. Pagka nanatiling ganyan, huwag na tayo umasa. At ito lang masasabi ko, kaya ako sinasabi na wala naman tayo na magagawa. Kung ano yung resulta ng eleksyon, dapat tanggapin natin. Kasi nga mga kaibigan, ito, may dayaan yan at wala. Tulad si Erap, nagbago na ng sinasabi niya. Tanggap na raw niya. Kahapon, di niya patanggap Tanggap mo na tinakbo yung mga pera mo. Yung mga ipinansuhol mo, bumoto dun sa isang nagbigay. Mas malaki yata binigay.
Tanggap na raw niya. Talagang dapat mong tanggapin. Bakit? Ano katwiran? Kung wala ka naman basihan ha, sa sinasabi mong ikaw halimbawa inadaya. Kung wala kang basihan dyan, abay, ang pwede mo lang magawa, mga kaibigan, tumahimik ka na. Bakit? Kasi lumaho ka doon sa eleksyon na yun. Alam mong may dayaan niyang eleksyon na yan eh. Alam mong lokohan yan. Ngayon, kaya lang natin ito pinag-uusapan, ina-identify natin, gusto nating matunton ang talagang lihim na nakatago sa likod nitong smart magic. Wala naman binago dyan ha. At ginawa lang yung balota mo na dati hinuhulog mo pagkasulat mo, ito naman ilalagay mo na ron para yung magtatala nung isinulat mo sa doble tala eh. May balota na, meron pang computer, di ba katarantaduan, di ba? Nadagdagan ka pa ngayon ng pagtutugma-tugmain mo kung may reklamo ka. Di ba? Dati balota, iulog mo sa ballot box. May reklamo ka, pabuksan natin yung ballot box. O pag binuksan yung ballot box, hahanapin doon. Di ba? Kung alin yung inulog mo na sinasabi mong, o kaya alin yung bibilangin doon. Yung sinasabi mong mas marami kang boto ron, binago yung sa canvassing, binago na. O yun, di ba ganun kasimple? Ang dali-dali. Kaya lang matagal ang proseso, ewan ko, mga kaibigan, dahil binibilang eh. Di ba? Doon na mismo, sa eskwela, bibilangin isa-isa yung balota. Pagkatapos bilangin, isosoli ulit doon sa ballot box yun. Ito hindi eh. Di, sumulat ka ng ano tawag dito? Yung balota, pinilapan mo yung mga puti-puti ron, bilog-bilog doon. Sinulat mo na, ipapasok mo ngayon doon sa makina. Tapos, yung makina magbibilang din yun. Kaya nga may resibo eh. Di ba? Tapos, lalabas yung resibo, kung ano yung binilang niya, pati pangalan ng binilang niya. O, tapos wala ka nang alam doon. Kaya madaling-madali na magkaroon ng palitan ng kwan eh. Kasi wala ka nang habol eh. Nandun eh. Mga kaibigan, pwede na nilang itapon yun, itago, di ba? At palitan ng panibagong parang SIM card yun eh, di ba? O, mga kaibigan, ano pa mangyayari? At saka noon, kung bilangin ang balota, presinto, di ba? Kaya pagka inireport, natapos yung tali, itinakbo ngayon sa COMELEC, mga kaibigan, o eto resulta. Doon sa ganong presinto, identified eh. Mga kaibigan, kaya nakita ninyo yung protesta kay Lenny Robredo at kay Bongbong Marcos. O, ano nangyari? Meron ba? Wala. Wala mangyayari doon. Kung halimbawa, sa isang lungsod lang hindi mo na mahirapan ka na busisiin mo kung anong dayaan na nangyari dyan. Maliban na yung sinasabi sa Taguig na iba yung sinulat, o napin ninyo yun, di ba? Asan yan? Yung balota, nasan? Kasi yung resibo, yung pinaglagyan ng resibo, di ba? O nasan yan? Mga kaibigan ang laki ng reforma ang dapat gawin dito. Magagawa lang yan sa pamamagitan ng batas. Yan ang unahin ninyo. Kasi hindi titino itong bansa na ito kapag ang eleksyon, kaduda-duda lagi, walang credibility. Ano inaasahan nating mga pupwes sa gobyerno? Sige nga. Lahat na walang iya, mapupwesto. Lahat ng may pera, basta walang iya, mapupwesto yan. Mauubos ang matinong tao dito, nakakandidato, mawawala na ng kakandidatong meron tunay na layunin na maglingkod sa bayan. Yun ang inaasahan na natin. Kapag ang eleksyon ay hindi po binago ang mga
o hindi nagkaroon ng reforma sa mga ipinatutupad na batas sa ilalim ng election code. Magbabalik po ako pagkatapos ng ilang mensahe mula po sa ating himpilan. You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders. Bahay, tibay, ang bilis ilagay. Isang araw lang siya, may bahay ka na. Jacinto Steel Bahay Tibay Stormproof Steel Houses. May lupa ka, isang araw lang, may bahay ka na. For as low as 145,000 pesos only. Bumagyo man o lumindol o bumaha, basta may lupa ka. Isang araw lang siya, may bahay tibay ka na. Call or text 0917-875-1867 or email admin@jacintocolor.com. Bravo! Ang pagigigigigigigigil. Bravo! Susugod lang ang sugod. Bravo! Laging good na good. Basta may bravo. Ready ako. Ready ako. Ready na rin ako. Bravo! Food supplement for men. Ang bagsik mo. With proper diet and exercise. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Radio Bandido, 810 AM. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Magpapatuloy po tayo. Bakit ho natin sinasabi ito? Tinan ninyo pansinin ninyo. Wala naman tayong inisip na, wala naman akong layunin kumandidato. Hindi ho ba? Wala tayong interest dyan sa, o mapapaburang interest, kundi interest ng taong bayan lagi. Ang dapat nakasalalay, maging sa paglikha ng anumang batas. Nakita ninyo, ito si Bato, ano sabi niya ngayon? Ngayong senador na siya, ano gagawin niya? Ang sabi niya nagtatanong, di ba? Meron ba seminar dyan para matutunan ko kung paano paggawa ng batas? Mga kaibigan, hindi ba malimit natin sabihin na dapat ang halimbawa, ikaw kakandidato ka. Hindi ba ayon sa batas ikaw ang requirements lang, Filipino citizen, nasa wastong edad, marunong sumulat at bumasa. Ngayon, requirements naman, sa pag-file mo, official filing ng Certificate of Candidacy, yung intention mo sa pagtakbo, pipilapan mo lang yun Di ba? Parang form lang yun pipilapan mo yun, maglalagay ka ng litrato, at kung kinakailangan, kung ikaw may kinabibilangang partido, hingi ka ng Certificate of Nomination, naka-attach doon sa iyong Certificate of Candidacy. O ipapile mo, ganun kasimple. Pero, mga kaibigan, nagkabago-bago na yan. Marami ng marami ng nire-require ang COMELEC ngayon sa mga kandidato, kung ano-ano. Ito simple lang kasi wala sa yung mga sinasabi ng COMELEC, wala sa batas Nasa bibig lang nila. Halimbawa, nuisance candidate. Paano mo nasabing pampagulo yan? Yung kandidato na dinidisqualify nila. Wala naman sa batas yun Sa batas mo makikita yun. Ibig sabihin, pagka walang batas at nasa isip lang nila, sila lang, nasa bibig lang nila yung sinasabi nila at ipinatutupad nila, hindi batas yun. Kasi pagka ganon, pwede mong gamitin sa pamimersonal yun. Galit ka rin sa kakandidato. Pwede mo siya i-declare ang nuisance candidate. Hindi ba? Mga kaibigan. O kaya, may nagsabi
na kakilala mo. Wag mo niyang tanggapin yan. Ideklara mo nuisance. Dideklara ka nuisance. Wala nang kahabol-habol yung tao. Kahit anong petisyon ang gawin niya, baka matapos yung lalabas yung resulta niyan, eleksyon na, wala na yung pangalan mo sa balota. Kung mapaborang ka man ang desisyon nila. Ang dami ho eh. Ang daming katarantaduhan. Itong tinatanong ni Bato ngayon, meron bang seminar dyan? Di ba yun yung sinasabi ko? Total, nagpapatupad ang COMELEC ng kung ano-anong batas na wala naman o ano-ano requirements. Wala naman sa batas. Ano sabi natin? Bakit ang hindi nila ipatupad? Halimbawa, yung kukuha ng dagdagan nila, yung requirements. Ako, hindi ako sang-ayon dun sa iminumungkahi gawing nakatapos ng degree. Kasi ngayon, 2.5 na yung diploma sa ayaw at sa gusto nyo. Marami nakaupo ngayon, peke diploma. Hindi nyo ba alam? Yung mga pwesto na nire-require yung degree o kaya masteral. Ang dami dyan. Umuko pa ng pwesto. Puro gawa sa rekto yung kanilang diploma. Produkto ng diploma mill, mga kaibigan. Ngayon, sundin na lang natin yun, yung dati sa konstitusyon. Nasa tamang edad, Filipino citizen, natural born, pagkatapos marunong bumasa at sumulat. Kasi, ang kakayahan ng tao, hindi mo masusukat sa pinag-aralan, mga kaibigan. Yung iba, sa experience, kaya sila magaling, dahil marami silang experience. O kaya meron talagang mga tao na gifted, kung tawagin. Di ba sabi nga natin sa inyo, marami magagaling. Katulad sila Cablas Ople. Ang galing yan, di nakatapos yan. Mga kaibigan, sila Jose W. Jokno. Mga kaibigan, later on na lang. Hindi nakatapos ng abogasya. Ngayon, eto sa atin, yung tinatanong ni Bato, sinasabi ko na yun Dati na Di ba sabi natin, habang wala pa namang reforma sa eleksyon, nakapagpapatupad naman ng COMELEC ng gusto nilang ipatupad na requirements hindi ba? Bakit hindi natin maipatupad yan sa ikabubuti? Yun ang makakabuti. Halimbawa, isa yung sa drugs, di ba nagkaroon ng issue yan? Ang mga pulis iminumungkahi, di ba, ng Philippine National Police na dumaan sa drug testing nung nagkaroon ng barangay election. Tama, ang daming hindi dumaan. Paano mga positive yun Marami doon positive. Dito sa mga sino nakakaalam, nasa national level at saka local level na mga kumandidato hindi positive sa droga. Kaya natin hindi alam, hindi requirement yun. Di ba? Ngayon, sinasabi rin nating isa pa, yung sinasabi ni Bato ngayon. Doon na tayo pumapatak ngayon. Di ba? Ano sabi natin? Kahit man lamang magkaroon ng seminar, kahit man lamang doon sa batas na 6713, yung Republic Act 6713, na kung tawagin, Code of Conduct and Ethical Standard for public officials and employees. Yan yung Republic Act 6713. Ano yan? Yan yung batas na yan, lahat ng nasa gobyerno, dapat sumunod dyan. Pero marami ang nasa gobyerno, hindi alam yan. At sinasabi nga natin nadimanda ka, nasa gobyerno ka. Pansinin ninyo, lahat ng kinasuhan, ng anti-graft, ng plunder, mga kaibigan, lahat ng kinakasuhan sa ombudsman,
bukod doon sa ginawa nilang anomalya, halimbawa, malversation, o kaya anti-graft, bukod doon sa ginawa nilang kasalanan na yon, kinakasuhan din sila lagi ng violation of Republic Act 6713. Bakit? Kasi hindi ka madidimanda kung wala yun eh. Kung alam mo yun eh. Mga kaibigan eh. Hindi ka maaaring madimanda nang alam mo yung 6713 o sinunod mo yung 6713. Marami ho yun eh kasi yun ang gabay. Yun ang klase na dapat nakasulat sa 6713 kung anong klase ka dapat manungkulan. Sa gobyerno bilang opisyal ka man o ikaw ay empleyado man. Nakasulat lahat yun doon. Kapag ka ho yung sinunod mo, walang madidimanda eh. Bakit? Walang magnanakaw. Dahil nandun yun eh. Hindi ka pwedeng magnakaw eh. Nakasulat yun. Marami yan. Kung paano mo gagawin o yung paano mo tutuparin yung iyong gampanin bilang kawani o opisyal ng pamahalaan. Saan man pamahalaan? Dapat magkaroon ng seminar diyan. Yan dapat ang mga university meron yan eh. Di ba? Yung parang crash course. Kahit na 1-2 buwan, papasukan. Maigsi lang yun kung tutusin ninyo eh. 6713. Pero yun, marami yun. Kaya isang subject lang. Yung 6713 lang. Ituturo sa'yo kung paano ka tutupad ng iyong tungkulin. Kaya ikaw man ay elected official, yung gusto mong pasukan, basta papasok ka sa gobyerno. Kaya elective man yan, o yan eh, appointed position. Pag meron ka nun, kahit na hanggang kailan mo gustong pumasok sa politika, pag naisipan mo, o kaya pumasok ka sa pamahalaan, kung gusto mo, basta kailangan dumaan ka ron. Buti pa nga to si General Bato. Yan, graduate yan PMA di ba? May natapos ka. Mga kaibigan. Nagtatanong pa, meron bang ganon na seminar? Si Lito Lapid, walang pakialam eh. Ayaw matuto. Buti pa nga si Pacquiao, di nyo ba napansin? Kahit na ganyan si Pacquiao, kung tutusin mo baka mas mataas pa na naabot ni Lito Lapid yan eh. Pero ito si Pacquiao, mapapansin mo, gusto niyang matuto. Hindi ba? Sinisikap niya na matuto. Katulad dito si General Bato, may natapos na ito. Hindi ba? Nakagraduate siya ng PMA. Mga kaibigan. Pero nagtatanong siya, yun yung sinasabi natin eh. Kailangan yun eh. Para mapatino mo yung mga papasok sa gobyerno. Ngayon, pagka nademanda pa rin sila, talagang intention nila magnakaw, wala na tayong magagawa. Pero nasiguro natin na alam nila. Halimbawa, nag-seminar ka dyan. Pagka tapos nung maituro sa'yo kung ano yung mga dapat mong gawin, kapag ikaw ay nasa gobyerno, maging official ka man, o maging empleyado ka man, magkakaroon ng pagsusulit, examination, written exam. Kahit ba yung multiple choice lang. Hindi ba sa pagkuha natin ng lisensya nga, tama yung observation ng marami? Ba't pagkukuha tayong lisensya, ang dami requirements, lahat nihingi. Papasok ka sa private sector, ang daming kailangan sa iyo. Lahat ng clearance, hihingi sa iyo. Ba't pagpapasok ka sa gobyerno, magpapile ka lang magpipil up ka lang ng certificate of candidacy kung tatakbo ka.
kahit na napakataas pa ng pwesto mo. Eh samantalang ang hahawakan mo tungkulin sa gobyerno, sa pamahalaan. O hindi ho ba? Tama yung observation na yun ng mga pangkaraniwan tao O kaya dapat i-require itong mga public official. Tumakbo ka tsaka mo pag-aaralan. Di ba? Nung nanalo ka na at tsaka mo naisip, teka muna, hindi ko pala alam. Parang yung sinasabi ni Dolphy nung araw. Ang kinatatakot ko anya pag pumasok ako dyan baka manalo ko pag nanalo naman ako, hindi ko alam kung ano gagawin ko. Ang isa pang bagay, masasayang lang yung boto sa akin ng mga mamamayan. Wala naman pala akong gagawin dyan. Ano ibig sabihin nun? Niloko mo yung tao. Wala kang gagawin. Parang ito di ba yung panloloko yan yung ginagawa ni Lito Lapid tsaka namang kamukha niya na tumatakbo, wala namang gagawin, mga kaibigan. Kala ko ang probinsyano yun na nagpanalo kay Lito Lapid. Kaya duda ako sa panalo nito Kung meron ako pinagdududahan dyan, yung kay Lito Lapid Mga kaibigan, kumpara nyo sa survey. Pangalawa ito, ba't yung anak niya talo, kumandidatong mayor sa Porac? Talo, si Mark Lapid. Buti nga, bistado na sila ron Tingnan mo, ultimo sarili nilang bayan yun Taga ron sila, mga kaibigan. Ba't natalo? Mayor lang tinakbuhan nun. Hindi ba sana nung nakaraan talo rin yan, di ba? Tumakbo rin senador yan, talo. Mga kaibigan. Paano nanalo ito si Lito Lapid? Ako duda ko meron something yung eleksyon. Yun ang dapat tuklasin dyan. Ngayon, kung hindi naman natin kayang tuklasin, ang makakaresolba lang para maayos ang problema sa eleksyon, yun talagang totohanang batas. Electoral reform. Mga kaibigan, batas ang maipasa at naipatutupad. Dapat yun totoo. Katulad nung sinasabi natin, i-incorporate na natin lahat. Lahat ng nakita natin diferensya, nakikita natin nangyayari tuwing magkakaroon tayo ng eleksyon dito sa bansa, yun at yun din, parang sirang plaka. Paulit-ulit, mga kaibigan. Yun at yun din ang nangyayari. Sabi nga sa kanta ng Led Zeppelin, the song remains the song. Mga kaibigan, di ba? Yun po Dapat totohanan ng electoral reform. Tama yung tanong ni Bato, tumutugma ron sa sinasabi natin na dapat bukod sa certificate of candidacy, dapat magkaroon tayo ng lecture o seminar sa lahat ng gustong pumasok sa gobyerno. At pagkatapos nilang makapag-aral niyan, pag-examinin sila. Nakapasa ka ba? Sa examen. Pag nakapasa ka, bibigyan ka ngayon ng certificate. Na naipasa mo yung pagsusulit doon sa ganoong orientation o seminar, mga kaibigan. Alam mo na lahat itong pumapasok sa gobyerno, alam natin lahat na nalalaman nila kung ano gagawin nila. Kaya nga ang daming panluloko, di ba? Alam naman natin karamihan dyan sa mga nangako, hindi naman nila matutupad yan Itaga mo yan sa Bato. Itaga mo kay General Bato yan. Hindi nila matutupad lahat yan. Baka 98, 99% dyan sa mga nanalo. Lahatin na natin. Hindi matutupad yung pinangako nila. Kung naniniwala kami matutupad dyan, naginip ka. Technicolor ang panaginip mo.
Oh, mga kaibigan. Yan sa totohanan, ha? Tapos narinig ko kanina, papunta ako rito sa istasyon, merong ini-interview. Itong lente, isipin mo yan, ha? Organization yan eh, mga bata yata yan. Yan ko, legal na no, kung ano-ano yan. Na nagbigay sila ng mga guide before election kung ano ang dapat gawin ng mga botante bago o kung meron magkaroon ng aberya during yung election day. Halimbawa, kamukha niya mga reported na incident. Hindi kumakain ng papel yung ano. Ay, pati si Binay nga, di ba? Nakasampung shoot dun eh. Hindi kinain yung papel niya eh. Umalis, nagreklamo. At bumalik pa. Yung pala, talo rin. Talo na pala siya, mga kaibigan, di ba? O ngayon, eto. Nasaan ba ako? Nakalimutan ko tuloy. Bueno, yung tungkol dun sa pagseseminar. O yan, isa sa requirement na dapat yan, meron silang certificate. Lahat ng kandidato, ito pa isa. Napakinggan ko nga doon sa interview kanina, isipin mo yan, habang dumadami ang organisasyon, dito pansinin niyo. Ang dami na niya, may NAMPREL, PPCRB, may Lente, kung ano-ano, meron pa iba yan. Pero habang dumadami, yung organisasyon na ang objective nila magkaroon tayo ng malinis, maayos, kung ano-ano pa na eleksyon, mga kaibigan, magagandang hangarin. Di ba? Magaganda eh. Oh, okay. Pero habang dumadami yang mga nagsisikap na yan, na gustong magkaroon ng kaayusan ng ating eleksyon, maging maayos. Kasi pag maayos ang eleksyon, doon lang tayo makapaghahalal ng mga kandidatong magiging tapat sa kanilang trabaho. O kaya talagang magtatrabaho. Kaya nga maraming pumapasok, katulad ni Lito Lapid, tamad yan eh. Walang alam na trabaho yan, kundi magtitihaya sa television, sa pelikula. Yun lang alam yan eh. Wala nang pelikula ngayon, mga kaibigan. Kundi pa siguro namuhunan niya sa probinsyano, baka duda ko nga siya pa nagbayad dun eh. Para maging bihikulo niya eh. Sa kanyang pagbabalik, muling pagtakbo. Yun yung suspecha ko eh. Mga kaibigan, isipin ninyo, ang laki ng perang nagagastos, binabayad ng taong bayan sa mga yan. Wala namang ginagawa eh. Kasi wala naman silang accountability kung wala silang gawin eh. Di ba? Mananagot ba sila? Katulad niya si Lito, kahit magkamot lang ng itlog niya yan dyan sa Senado, yan ba may accountability dahil wala siyang ginawa? Meron bang katumbas na pananagutan sa batas yun kung wala siyang ginawa? Wala. Tamad eh. Kaya niya gustong sumandal sa gobyerno. Masarap ang buhay nila. Ang laki ng kita nila. Kaya nga naman siya ng mga babae. May abang yan eh. Mga kaibigan, ito sinasabi ko, kanina narinig kong pinag-uusapan. Meron pang isang organisasyon na nakatutok naman daw yung, ito pa lang sila, ito Lente, mga kung ano-anong election watchdog. Parang meron silang pinagkaisahan na bantay pangako ang tawag nila. Parang ito'y, parang kuha nila ito, pinagkasunduan nila na ito. Bantayan nila kung ano yung mga pangako nito mga politiko kung matutupad. Kasi wala naman nagpapanagot doon sa mga politiko kapag hindi nila natupad yung kanilang mga ipinangako. Hindi ba sinasabi ko yan?
dun nga sa pagreforma ng eleksyon, katulad sa pag-hain bukod sa certificate of candidacy, mag-hain ka rin na ikaw nag-undergo ng training sa Republic Act 6713. Oh. Bukod doon, kailangan mong mag-submit, i-require din ang kandidato, mag-sumite ng sworn affidavit, yung kanyang mga pangako, yung kanyang gustong ipangako na kanyang tutuparin. Halimbawa, local executive ang tatakbuhan mo o local position. Diba, mayor? Di ba, pinapangako niya sa kampanya. Ito niya gagawin ko. Papatayo ako ng tulay. Pag nanalo ko. Binulungan siya ng vice mayor niya. Mayor, bakit? Wala naman tayong ilog dito Wala ba? Wala raw tayong ilog dito. Kaya patatayo muna tayo ng ilog. Gagawa ko kayo ng ilog. Tsaka ako patatayuan ng tulay. Mga kaibigan. Ito, bakit hindi gawing requirement? Sulat mo sa papel. Bibigyan ka ng 3 hanggang 5 proyekto na gusto mong isulat na ipinapangako mo sa taong bayan na paglilingkuran mo sila, patutupad mo yan sa loob ng, kasi local 3 years yan di ba? Sa loob ng 3 taon, ipapatupad ko yung mga proyekto na yan, ipapagawa ko yan. Ngayon, sa ilalim, may pirma ka. At yun under oath. At kapag ito, dapat isama sa batas, sa electoral reform. Pag yan, hindi mo na ipatupad yan, dapat may katapat na parusa. At siyempre, pag may katapat na parusa yan, kaakibat na yung perpetual. Dapat meron ng perpetual, kahit nawala na yung parusa, hindi mo na natupad yung pinangako mo. Doon man lang, yung perpetual disqualification from holding any public office, ipataw sa'yo na parusa. Bilang parusa sa mga nangangako. Mauubos yung mga sinungaling. Di ba? Maubos na kasi 3 taon di mo ginawa. Kahit gusto mo pa manloko, wala ka ng second chance na manloko. Katulad ni Erap, ilang beses nanloko yan. Nagpaloko naman yung mga tao. Mga kaibigan, manloloko yan Di ba? Kaya kayo, pasalamat kayo kahit paano malaki na itulong ko para matapos na political dynasty niyan. Hindi naman si Isko tumapos ng political dynasty niya. Si Mubo, lahat, bagsak lahat, mga kaibigan. Ngayon, ito, dapat yan yung i-apply yan sa lahat ng mga posisyon na ibinoboto ang mga public official. Dapat merong silang pipirmahan under oath at meron sa batas na katumbas na parusa na yun yung perpetual disqualification. Kasi hindi ka pwedeng pagtiwalaan. Sinungaling ka Nangangako ka, hindi mo naman tinupad. Di ba? Di ba kasalanan yun? Pinaasa mo yung tao, ninakaw mo yung tiwala ng mga tao, pinagtiwalaan ka, nung kumakandidato ka, nangangako ka, dapat kung ano yung ipapangako nila sa kanilang kampanya, nakasulat, lalagdaan nila. Kasama ang isasubmit nila yon bilang requirement sa kanilang pagtakbo, mga kaibigan. At pag hindi nila natupad, sana makagawa na tayo ng batas
na magpapataw ng parusa na perpetual, automatic. Wala nang hearing, wala na. Hindi mo napatupad eh. Ano ang basihan para patunayan mo na susunod mong pagtakbo nagawa mo yung mga programa o proyekto na ipinangako mo. Magpapatunay doon yung completion ng project. Kasi lahat naman ng project, documented yan. Hindi ba? Kaya, yung following election, yung susunod na pagtakbo mo, nandun yung mga katunayan na ipinatupad mo nga yung mga ipinangako mo. Ginawa mo lahat yan. Tinupad mo ang ipinangako mo sa iyong mga constituent. Doon papayagan ka ulit na tumakbo. Magsasubmit ka na naman ng panibago mong programa. Si Erap, dami ng pinangako niya ni isa walang tinupad yan di ba? Mga kaibigan, kaya ang eleksyon natin napakalawak na ng ng problema natin. Hindi natin kailangan yung smartmatic. Ang kailangan lang natin yung mga capable na tao dito sa Pilipinas. Tayo mismo. Tayo, walang ibang pwedeng lumahok na anumang may impluwensya ng ibang bansa sa ating sa proseso ng ating eleksyon dito sa bansa. Hindi natin dapat payagan yan. Halimbawa, sa pagbilang, mano-mano, ang dami na nating kuwan ngayon. Technology ngayon, maunlad na May internet na tayo, di ba? Sa internet din nakakabit yung mga yon. Pag wala kang signal, di ba? Hindi mo matatransmit ang mga resulta ng eleksyon. Mga kaibigan, meron mga internet Mas mura pa tayo kung every election, uupa tayo ng mga may expertise sa ganyan. Di sa kanila pupunta yung pera, dito iikot, mag-circulate sa bansa natin, yung perang ibinayad mo sa Pilipino. Hindi yung ibinabayad mo sa dayuhan, inilalabas yung pera. Apektado ang ekonomiya natin. Mga kaibigan, nakita ninyo ang Amerika? Kunyari, nagmamalasakit sa mga Marcos, sa mga biktima ng human rights violation nung rehimen daw ni Presidente Marcos. Kunyari, ang ganda ng malasakit, di ba? Bayaran nyo! Yung mga human rights victims, inaward. Mga kaibigan, civil case inaward. Yung pera, kung magkano, galing daw doon sa pinagbilan daw ng painting. Bawat isang biktima, pinabibigyan ng $1,500. Ang ganda sanang pakinggan. Pinagmalasakitan. Pero yung pinakamalaking pera, yung proceeds sa pinagbilan ng painting, kanino napunta? Dito sa mga abogado ng Amerika, $5 million yata, 3 lang, 4 silang mag-aate. Mga kaibigan. Pagkatapos yung mga biktima, 1,500 lang. Biktima na, biniktima pa Ano tawag mo ron? Hindi kaya yun, human rights violation din yun. Pinagkakitaan Bakit gusto ng Amerikano yun? Kasi, yung perang malaki, iikot sa economy nila. Hindi sila apektado. Mga kaibigan, hindi apektado ang kanilang economy. Hindi balik ang magkamal ka rin sa Amerika, wag lang sa illegal, gusto nila yon. Kahit sinong mamamayan nila, kumita ng pera. Basta doon, gagastusin sa kanilang bansa. Dahil doon iikot ang pera. Sino gago ngayon? Dito mga human rights victim. Kalala, jackpot na sila noon. Ang tagal na nung kasong yun.
Tapos makukuha mo lang palang compensation eh. Karamihan dyan, nagsinungaling pa eh. Hindi naman sila binugbog nung panahon ni Marcos eh. Sipin mo, ang dami niya, nabugbog ba lahat ni Marcos yan? Mga kaibigan, oh, lintik ang mga katarantaduhan dito eh. Pumapayag eh. Sinungaling yung mga yan, nagpalista yan. Ako, niya, biktima. O, ganyan. Di ba? Pinalista naman. O. Baka yung 1,500 na yun, may mangutong pa ron eh. Pagka binibigay na yung iba, di ba? Binigyan na kung saan-saan. O. Baka doon may nangupit pa ron eh. Baka may nangumisyon pa ron eh. Eh dahil ako nagpasama sa pangalan mo dyan eh. Oh, mga kaibigan. O kaya naman, may usapan yung mga iba riyan. Yung mga naglider-lidiran dyan. Di ba? Alam niyo naman yan eh. Mga kaibigan, dito lahat gusto pagkakitaan eh. Oh, sino tanga? Ha? Tayo tanga. Mga kaibigan, ito mga nagpapanggap na human rights victim na hindi ka panipaniwalang binugbog eh. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Mabuti na lang may mga nagsasabi na ngayon, kamukha yung si Bato. O di, ibig sabihin yan ang yung mga nagpapatunay na dun sa mga sinasabi natin, mga minumungkahi natin, makakabuti yun, mabubuti yung mungkahi natin. Wala man tayong sinasabing makakasama mga kaibigan Wala tayong ipinapayo o sinasuhestyon sa gobyerno. May problema sila. Kung di nila napapakinggan at nagkukunwari iba, hindi sila nakakapakinig, hindi ko na problema yun. No, nakita ninyo, ngayon lang sinasabi nung iba. Meron ba niya seminar dyan? Matagal ko na minumungkahi yan dito sa programa natin. Mga kaibigan. Wala, yung mga drug test, madaling doktorin yan Pwede namang silang kumuha ng ihi sa iba Ang dapat na talagang drug test dito, sa dugo. Kukunan ka ng dugo, o kaya kukunan ng dugo, di ba? Yung pagbilang ng boto, hindi natin problema yan kung gugustuhin talaga. Total, may panggastos naman Bakit natin pagkakatiwala yan sa ganyang Smartmatic? Wala ho yan, mga kaibigan. Sa Amerika, computerized din Pero hindi ganyan, yung pipill up ka pa ng mga balota, tapos susubo mo. Wala na, direkta ka na sa computer. Kaya lang iba kasi ang botohan dun collegial yung tawag nila ron. Ewan ko, paano yun Mga kaibigan, mahirap unawain sa atin, ang pakialaman natin, kasi tayo mismo ang nakakaalam sa kagaguhan ng mga luko-luko rito sa Pilipinas. Alam natin ang klase ng mga pamamaraan na panluloko dito sa Pilipinas. Kaya tayo nakakaintindi, tayo rin ang dapat makaintindi kung ano yung mga batas na dapat natin gawin para yan hindi mangyari. Pinababayan natin Ang inaisip, Smartmatic, hindi. Kwarta yan yan lang paggamit niya sa Smartmatic. Kayo, tatanungin ko kayo. May makikinabang sa bayad dyan o wala? Sa mga nasa gobyerno. Tanong ko sa inyo. May makikinabang dyan o wala? Siyempre, una makikinabang dyan, Comelec. Yung mga opisyal. Under the table. Ngayon, dati nung araw, panahon ni Marcos, ang uso nun, under the table.
Maliitan pa noon, under the table. Kaya under the table pa ang tawag eh, kasi maliitan pa. Eh ngayon hindi na eh, malakihan na. Kaya ngayon nangyayari, pati table wala na. Pati table. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Marami kong natatanaw ng mga reaksyon dito eh. Sabi nitong isa, si Bolet Ocampo ni Pomoceno, dapat ang botohan para maging totoo talaga, live na ipaparinig sa presinto ang kanilang iboboto na nakaabang naman ang maglilista. Hindi o gano'n yan eh, sabungan. Hindi o, nung araw kasi ganito. May mikropono yan eh, dati eh, di ba? Mga teacher na ginagamit. Di ba may mga trompa pa nga, speaker doon sa ano? Sa mga eskwela at saka sa canvassing, meron din yan. Oh, mga kaibigan. Para i-announce, binibilang habang nung bumoto nga ako ito, nakakahiya eh. Kasi, ano pangalan nyo? Ang lakas nung salita nung teacher. Hindi sinabi ko, pakilakas nyo nga ho. Sabi ko, teka muna, ikaw ba nagagalit ka ba o sinisigawan mo ko? Hindi ho, sabi nga nun. Sabi ko ba't kumuha ka ng mic kako para hindi ka namamalat. Mamamalat ka niyan eh. Sabi niya, oo nga ho kanina pa nga ako napapagod. Kailangan ba talaga malakas? Oo nilalakas para malaman kung tagarong ka talaga. Siguro gusto niya marinig ng ibang tao ron. Baka may magsabi, hindi siya yan. Di ba? Ganun siguro purpose noon. Hindi. Alam niyo, may sistema dyan kung talagang ihahanap lang ng sistema. Walang makakalusot na flying voter eh. Kaya nga ayaw nilang ma-reforma yung eleksyon dahil dito sa atin, pero para ma-prevent yan, para maiwasan yan, kailangan talaga ng reforma. Hindi yung pwedeng, yun lang ang babaguhin mo eh. Dapat isang bago, lahatin mo na. Lahat ng concern sa eleksyon, ma-incorporate sa isang batas. Inatutugon dun sa mga problema, mga kaibigan. Ganun talaga dapat. Naintindihan ko yung sinasabi nyo, yung ganun nung araw ina-announce talaga yun. Lalo na pag binibilang na yung boto, ganito, si ganito, meron taga-check naman, di ba? Iba yung nagsasabi, merong tagalagay doon. Yung tagalagay ng bilang, di ba? Mga kaibigan, sa blackboard. Hindi yung gano'n ang reformang gusto natin. Kung re-reformahin natin, mawala na yun. Kasi may mga bagong technology na ngayon eh. Pwede naman tayo mismo gumamit ng simplified lang na proseso sa computer sa internet, na may internet eh. Pwede yun. Tinan mo kung di kagaguhan yung overseas absentee voting natin. Nire-report kanina sa television na hindi mataas pa rin ang porsyento ng mga bumoboto. Pero pagka mga magsisigawan niya, nalalakas sumigaw niya, kala mo, ang dami. Pag gagampanan nila yung tungkulin nilang bumoto, wala na sila. Ano ang isang problema? Ang isang problema, malalayo yung lugar eh. Paano silang pupunta rin sa pagbobotohan? Meron pa silang isang paraan dyan. Alam ko yung online, di ba? Sa mong gulo. Meron pa yung ipinadadala sa kanila yung balota, kailangan lagyan ng stamp. May returning stamp yun, di ba? Pagkatapos mong pilapan, babalik mo.
via mail. O kailangan may kasamang may ano kasi may bayad yun pag may stamp may selyo. Di ba? Mga kaibigan. Nakalimutan daw nung embassy kung kinapo sa pera o ano nangyari, hindi agad na ipadala. Kaya binago nila yung proseso. Kailan pumunta ka sa embassy para ka makaboto. Di ba mga gago? Pinatutupad nyo yung absentee voting, hindi kayo kumpleto sa proseso. Di ba? Siyempre, yung mga kaya dapat tanggalin yan Overseas, absentee voting. Hindi natin kailangan yan. Wala sila rito Huwag kang bumoto, huwag mo ipilit. Di ba? Pinipilit natin bakit ginagawa yan? Kasi pwedeng magamit sa pandaya yan Pwedeng ipantapal yan Lalo na kung konti ang mga diferensya, itong lineup ng senador. Hindi pa nabibilang yan Absentee voting pwede mo ipantakip yan. Kung mga diferensya lang 20,000, 30,000, pwede yan Hindi ba? Kaya pinipilit. Lahat ng walang kwenta rito, pinipilit nila yun para maging pwede yung mga iniisip na pamamaraan sa pandaraya sa eleksyon. Mga kaibigan. Kaya ayaw nila na mareforma yung eleksyon natin. Ganun yun Yun ang pagkakaintindi ko. Tingnan ninyo kahapon binanggit natin ito Nakapagtataka kung ano yung inilabas na 1, 2, 3, yung ano ba tawag mo ron? Yung pagkakasunod ng mga kandidato sa senatorial. Hanggang sa matapos yun Nagkaroon lang ng konti, palitan dito. Mga tsiga ng konti. Pero hindi na yung order na yun Yun na yung order 1. Cynthia Villar. Number 2 po. Go. Hindi na nabago yun. Mga kaibigan. Samantalang, yun binasi sa survey, yung 1 and 2, para maging kapanipaniwala. Pati yung kay Lito Lapid Alam nyo, supposed to be, talo si Lito. Ano ang naging dahilan? Ba't siya nakapasok? Number 7 yata siya o 8 Mga kaibigan, ngayon, hindi pa naman tapos Pwede pang bumabayan. Hindi, pero safe na yung lugar niya. Bakit nakalusot yan? Dahil sa iglesia vote. Alam nyo, ang iglesia vote, napakahalaga niyan. Lalo sa national level. Bakit? Yung buong bansa ang boboto siyempre, buong Pilipinas, may iglesia ni Cristo. Mga kaibigan. Ngayon, sa local, pakikinabangan mo yan sa mga malapitan ng boto. Kung ang mga discrepancy ng boto, yung git-gita ng labanan, kung baga. Kung pinaglalabanan nila, maliit lang ang agwat. Malaking tulong yung botong yun. Mga kaibigan, doon nakakatulong yun. Tingnan ninyo, ang order ni Lito Lapid doon sa survey, lagi number 3, di ba? Naging number 3 na siya ron Sa mga late, yung pinakahuling survey, kung sinusundan nyo. Kaya ako, nakakarkul ako, etong si Lito Lapid, may nagbayad para i-survey, ilagay siya sa ganung posisyon. Palagay ko, ranking ang bayad sa survey Saan mo gustong mapalagay? Baka pwede mo ko ilagay sa number 3. May nagbayad nun. Hindi siya naalis dun sa number 3. Sa survey. Tapos lumabas sa eleksyon. Ganon. Diba? Ngayon. Eto na. Nung survey, yung pinakahuling survey, ginawa,
Number 5 yata siya. Naglalaro siya sa 3 to 5 sa survey. Ibig sabihin, yung pinakahuling survey na nilabas, wala pa hong decision ang iglesia na inilalabas. Kahit sa dyaryo, wala pa eh. Wala pa ako nababasa eh. Nasa number between 3 to 5 siya. Hindi lang ako sure, pero yun yung hindi ako papalso doon sa 3 or hanggang 5. Mga kaibigan. Bakit nung inilabas yung pasya ng iglesia kung sino dadaling? Kasama ho siya. Ito sa akin yung listahan. Mga kaibigan, hindi ba dapat mas tumaas siya? Kung accurate yung survey, ba't napunta siya ngayon sa ilalim? Kung kailan siya nadagdagan ng boto, tsaka siya bumagsak, ibig sabihin, peke yung survey. Fake talaga yung survey, mga kaibigan. Yun ang magpapatunay eh. Tignan ninyo, sige, i-check ninyo yung survey, lahat. SWS, Palsesia, yan, dyan siya nangunguna eh. Mga kaibigan, i-check nyo. Bakit niya yun? Number 8 siya. 7. Hindi, ibig sabihin, manipulated yung survey. Adulterated pa yata yun eh. Mga kaibigan, yung survey talagang hindi totoo. Di ba dapat ang logic lalo siyang tumaas? Kasi hindi pa decided ang Iglesia ni Cristo eh. Nakasali siya sa boto, wala pang ganong decision eh. Hindi pa alam ng publiko eh. Ba't nandun siya sa number 3 or 5 sa survey? Kung nandun siya, dapat tumaas siya. At hindi na siya naalis doon sa number 3. Hindi, bumaba pa eh. Di ba? Atarantado, ang probinsyano raw kaya raw mataas sa survey. Ang tanong, ba't talo yung anak? Tumakbong mayor sa Porac, talo. May kaso pa yun, mga kaibigan. Isipin ninyo yan. Kaya kagaguhan niya survey. Yan ang dapat na isa sa ipagbawal sa eleksyon. Kasama sa electoral reform. Yung bawalang survey. Yan, ipagbawal nyo sa media rin yan. Survey. Kasi nagagamit sa panlilin lang sa publiko. Magagalit kayo sa Iglesia ni Cristo pag bumoboto sila ng sama-sama. Mga kaibigan. Ang binoboto naman niya, Katoliko rin. Hindi na may iglesia yung kandidato. Di ba? Dapat magalit kayo doon sa kapwa nyo Katoliko. Kayong Katoliko puro nag-aaway-aaway. Pagkatapos bumoto yun, ibinoto Katoliko rin. Karapatan naman nila yun. Karapatan naman ng gustong magkaisa yun. Yun naman ang essence kung bakit meron mga partido, di ba? Magkaisa tayo para maipanalo kandidato. Di ba pagkakaisa hinahanap doon? Pagkakaisa ng nakararami? Wala tayong dahilan mga kaibigan, para magalit tayo doon. Ngayon, dapat ang ipagbawal, survey. Bawal na yan. Huwag nyo gamitin sa politika yan dahil mapanganib. Nakakalason sa mga botante. Lalo na mga bobotante. Di ba? Mga kaibigan. Nalalason ang isip nila. Iniisip nila malakas. Kaya hindi malakas, pagka inilabas ng survey, nagmumukhang malakas. Siyempre, ilalabas sa media yun. Kasi babayaran nila yung media kasama yung kopya ng survey. Babayaran. Pakilabas nyo nga. Nangungunaan niya si Yun naman Comelec, tahimik, tsaka yung Smartmatic. Dito merong something dito.
Dito mo madidiscover sa kaso ni Lito Lapid na to. Papaanong nasa number 5 ka, wala pang decision ng Iglesia ni Cristo, hanggang number 5 siya from 3 to 5. Gayong wala pa ang ito yung pinaka-latest survey ng SWS, Pulse Asia. Ba't ka nalaglag? Kung kailan nagkaroon ng desisyon, dapat nadagdagan ka ng boto. Doon sa survey na yun, wala naman yung survey ng Iglesia. Hindi naman nila sinurvey ang Iglesia, di ba? Hindi naman kasama sa sinurvey nila Iglesia. Mga kaibigan, walang pasya eh. Kahit pa sinurvey mo yun, kung hindi naman siya dinala nung eleksyon, di bago yung survey nyo. Ano na naman kayo? Discarril na naman yung survey ninyo. Yan questionable yan ha. Yung kay Lito Lapid. Hanapin ninyo yung survey. Pagkatapos hanapin ninyo kung kailan lumabas sa dyaryo yung official announcement na dala si Lito Lapid. Mga kaibigan. Pagkatapos bumagsak siya sa ranking, hindi totoo yung survey. Yan ang nagpapatunay na merong something. May sabuatan yan. Malamang nakakamada na talaga ang mga mananalo. Ang pinaglalabanan na lang, iniiwan nila yung number 11 and 12. Ina-assure na nila yung 10. Nakakamada na yung 10. Magbabalik po ako pagkatapos ng ilang paalala. You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders. Your health matters. You matter. And we care. Tune into Healthline with Makati Med, moderated by Nicole Jacinto, every Wednesday from 7 to 8 p.m. on DZRJ 810 AM. Experienced doctors, straight-to-the-point interaction, answers, tips, and a chance for you to take charge of your health. So tune in and don't miss a beat. Healthline is also brought to you by PCSO. Sa PCSO, bawat taya para sa kawang gawa. Ang STL nasa probinsya, kahit dito sa Metro Manila, nakakapaglaro na rin tayo ng STL game 3 times a day. Maaaring manalo. Bili na ng mga tickets sa inyong favorite authorized STL sales representative and agent para makasali at manalo. Radio Bandido, 810 AM. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Magpapatuloy po tayo. Alam nyo, yung sinasabi kong pagdududa, ito 1 to 12. Doon tayo sa 1 to 10. Kasi yung 11, 12 nagbabago. Sa 1 to 10 tayo. Paano nila explain ngayon ito? Yung binanggit ko kagabi ito Yung ranking nila, Grace po, yung ranking na yon, hindi na nabago yon simula nung inilabas sila. Yun na yung order ng resulta ng eleksyon. Di ba sinasabi ko nga may mga balwa-baluarte yan na itinuturing Saan napunta yung baluarte? Sige nga. Si Lito Lapid, malabong manalo na Alam niyo kung bakit? Kung hindi siya nadala ng Iglesia ni Cristo, laglag na siya. Pati mga Kapampangan, hindi na siya binoto Ano katunayan? Yung anak niya, talo. Sa bayan mismo niya. Sa Porac mismo. Mga kaibigan. Paano mong i-reconcile yung mga facts na yun? Mga kaibigan, sa naging resulta na yan. Hindi siya kinukuha natin. Hinahanap natin ang depekto. Kailangan natin gawin yon. Sapagkat, although wala tayong ibang
Alam nyo, sabi nga when plunder becomes a way of life, gano'n. May kasabihan gano'n na habang tinatanggap mo, nagiging totoo na eh. Pag tinanggap mo lang. Katulad kanina, bakit kanina eh? Naglabasan ng tao sa Taguig. Naku, ang dami. Mga kaibigan, ang kapal ng tao na naglabasan dahil sa nagalit sa pagkakaproklama kay Cayetano. Imposibleng tinawag yun eh. Hindi binayaran eh. Di ba? Karamihan sa mga rally, ino-orchestrate yan eh, di ba? Ito hindi eh. Spontaneous ang naging kwan eh. Paglabas ng tao eh, sa galit. At sinasabi nila, iba yung sinulat namin, iba yung nakalagay sa resibo. Oh, dapat imbestigahan niya. Huwag tayong pumayag. Tanggapin natin hanggang hindi natin nadidiskubre. Pero pag nadiskubre, paano? Oh, mga kaibigan, paano yun? Pag nadiskubre. Yun nga sinasabi ko eh. Imposibleng hindi mabago yung ranking na ganon. Mula dun sa mga wala pang 1,000 ang boto na binilang nung umpisang ilabas, kung ano yung order nung ranking nila, number 1 si Cynthia Villar, number 2 si Grace Po, 3 si Bongo, ganito. Hindi na nabago yun. Nagkaroon lang ng pagbabago dito sa between 10 and 12. Naglipat-lipat lang. Mga kaibigan, isipin ninyo. Paano nangyari yun? Samantalang dati, halimbawa, saan ang galing yung boto mo? Mga kaibigan, di ba? Pagka nanggaling, di ba, Marcos yung kandidato. Pag nanggaling ng Ilocos yan, sigurado tambak na lahat yung, siya na number 1 doon sa listahan. Hindi na si Cynthia Villar. Di ba? At least man lang, doon sa mga pinukol na boto habang tumataas yung boto nila, at least man lang, kung alam sana ng publiko, galing ang boto sa Ilocos Norte, pasok ngayon ang bilang. Tiyak na may iba na ngayon yung ranking. Malalagay sa mas una si Amy Marcos. Hindi ba? Ganun sa botohan eh. Nawala yun. Anong kalokohan yan? Di from the start kung ano yung ranking, hanggang sa matatapos yan yung ranking, di nakakamada. Ganun as simple as that. Ang perception ko na, mga kaibigan. Wala eh. Hindi nagbago eh. Hindi ba? Kayo man tanungin ko, may kanya-kanyang baluarte yan. Lalo na yan sila Amy. Nakita ninyo si Pariñas, natalo rin yata eh. Samantalang yun nag-withdraw na yun. Para lang makatakbo yung anak niya. Kasi, sinabi ko noon, yung meron silang pinakulong nung mayabang ito eh. Kasama niya si Alvarez, di ba? Yabang niyang dalawang yan. Pinakulong nila yung ilang empleyado ng Kapitolyo doon sa Kongreso. Sabi ko, susumpa ka ng mga Ilocano, baka kala mo. Iba ron eh. Mga kaibigan eh. Ang mga tao ron, mahal si Marcos, at yung pagmamahal nila kay Marcos, hanggang sa pamilya eh. Hindi naman natin katulad dyan, pagmamahal natin kay Marcos lang eh. Kasi gumagamit naman ako ng isip. Hindi, kasi sila, mga kababayan nila, wala tayong magagawa. Kaya kung halimbawa, pumasok yung boto galing sa Ilocos, itsak na matatambakan sila. Mag-iiba yung ranking. Iba yung mapupunta sa 1, iba yung mapupunta rito. O kaya, manatili yung pangalan doon, pero yung bilang, mas mataas yung kaila Amy dapat, di ba? Kung halimbawa, ang boto may nanggaling na ng Ilocos, wala dito, hindi na natin alam kung paano eh. Tinatanggap na lang natin eh. Lalo itong mga bata, kunyari, lente-lente. Naintindihan niyo ba yun? Hindi lang yata inabot yung mano-mano na eleksyon eh. Kaya wala silang
backgrounder kung paano ginaganap ang eleksyon nung araw. Yung sinasabi natin mga pangahas ngayon. Ang dami nangangahas ngayon kasi ito lang yung alam nila. Ano tayo? Kailan pa ito? 10 taon na. Pwedeng hindi pa sila butante nung mag-umpisa itong automated. Di ba? Kasi 9 na taon na ngayon eh. 2010, inumpisahan niyang automated eh. Mga kaibigan eh. Meron dyan, ang dami ngayon, hindi pa sila butante noon. Ngayon lang sila butante. Kaya hindi nila alam kung ano yung sistema ng mano-mano nung araw, ang eleksyon. Di ba? Magbasa na tayo rito ng mga pagbati at mga reaksyon. Si Arlene Tanyedo Barrias at Simon Barrias ng Amsterdam sa the Netherlands. Mga katropa natin, minabati natin. At katropa rin natin si Kaani Flormata Saludes. Si Mike Madela. Si Adi Reyes ng United Kingdom. Si Kamaita Basilio ng Geneva, Switzerland. Binabati natin, no? Si Ledge Chulbo. Si Alvin Iradiel Pelarasio. Si Andres Bonifacio ng Michigan. Si Fiscal Art Cruz. Nakikinig po sa atin, no? Si Carol Torres Brihinho. Ayan po. Julian Rab. Nanonood sa atin from Qatar. Si Francis Carpio. Yan. Si Willie De La Cruz. Si John Blaze Lagdamen ng Pandakan at ng Connecticut, USA. Si Ron Alan Angka. Pag walang kuryente, walang problema, streaming. Bayad data from Tondo. Oo nga, tama. Meron naman data, di ba? Pagka nag-brownout, di ba? Yung bayad yung ano mo. Si Ron J. Bautista, si Elmer Pilcher. Good evening dito sa South Australia. Hello po, masyado po akong nadismaya sa eleksyon. Pasok si Lito Lapid at Bong Revilla, pero talo si Attorney Glenn Chong at Mocha. Si Mocha talo. Wala eh, mga kaibigan eh. Gumawa ka ng kaaway eh. Hindi nyo kasi tinulungan si Presidente magkaroon ng maraming kaibigan. Ang ginawa nyo, tinaboy nyo lahat ng tao. Gusto nyo maibulsa ninyo si Presidente Duterte. Yan ang mangyayari. Sinabi ko na noong una pa yan. Nung namamayagpag pa sila. Ngayon, wala ka na yung pagmamalaki. Napatunayan. Wala kang suporta. Ano pa yan ha? Party list lang yan. Ang party list, 2% lang ng boto kailangan mo dyan. Yung total number of votes cast. Mula doon, nakakuha ka ng 2%. Abay, yun lang ang kukunin mo. Kung 1 milyon, ang 2% noon, 20. Di ba? Pasok ka na. Isipin mo, hindi niyo pa makuha yun. Di maraming galit. Si Ronnie Dayo, si Lorette Cruz Tokita ng Tokyo, Japan, si Elmer Ecleo ng Pasig, si Oscar De Jesus ng California, si Elmer Reyes Melesio Saison. Good PM din po. Ha? Ano kaya niya yung pamilya ng mga musician na Saison? Si Elmer. Si Edlen G. Perez. Si Ruth R. Chagon. From Dubai, nanonood po sa atin, si Ron. Si Nizer Cruz Dionisio ng Taguig City. Si Freddy Mariano. Carmela, ating katropang si Carmela Torres Balcos. Si Mira Mateo Punsalan.
Alam ko nasa Amerika to eh. O si Jose Edison Taguba. Binabati po natin. Si Noel Yoli Ebe. Yan, nanonood po. Si Randy Malonzo Pimentel. Cesar Romero. Si Arthur Pabra. Si Telma Graves. Yan. Si Annie Randolph Antonio. Kaper si yan electoral reforms ay matagal nang pinag-uusapan after every election pero wala pa rin. Mabuti na lang at na-automate. Baka automated. Hindi. Kaya nila pinayagan niya, walang kumukontra dyan. Kasi baliwala namang ano yan eh, baka nakatulong pa yan sa pandaraya. Baka lang Kasi hindi pa natin tuklas ang sikreto. Kaya lamang naman tayo magagalit pag natuklasan eh. Paano mo matutuklasan niya kung hindi mo papansinin yung mga nakikita mong depekto? Kailangan makita mo yun. Kailangan erase mo yung issues na yan. Ma-ventilate yung mga issues na yan. Para natin hanggang sa matukoy ang tunay na ang katotohanan sa likod ng Smartmatic. Dapat wag nang mag-Smartmatic Mag-manual bilangan na lang at buwagin na yung COMELEC. Yung nga sinasabi ko, di ba, sa electoral reform, hindi naman kailangan buwagin. Tanggalan mo lang ng ibang powers nila, ibang trabaho. Dapat ang COMELEC, bumilang na lang ng boto. Yung mga teachers, wag na nating isali yan, mga cheaters. Yung COMELEC, palakihin natin ang manpower niyan. Mga kaibigan. Pero, sa pagbilang lang ng boto, doon na lang sila magkakaroon ng papel. Magtayo tayo ng isang ahensya pa na silang mangangasiwa sa paghawak ng mga kaso, mga protesta. O pati na yung registration of voters, alisin na sa COMELEC yun. Dito yun sa isa. Mga kontrata, alisin sa COMELEC. Magkakaroon ng check and balance. Bakit? Kasi halimbawa, dinaya ka, katulad niya, Smartmatic. Pag dinaya ka ng Smartmatic, dinaya ka ng COMELEC. Magrereklamo ka ngayon, dinaya ka. Di ba dapat kasama mong ireklamo yung COMELEC? Saan ka ba magrereklamo? Hindi ba sa COMELEC mo dadalhin yung reklamo mo, yung protesta mo? Paano ka mananalo? Kung katulong nga sila sa pandaraya sa'yo, tinulungan nila yung kalaban mo para manalo. Di para kang luko-luko, nagrereklamo ka ron. Alangan naman i-convict nila yung sarili nila. Alangan namang sabihin nilang, kami nga nandaya sa'yo. Imposible yun. Meron silang quasi-judicial power Sobra yung powers na yun. Hindi na angkop yun para sa atin. Dapat magkaroon na ng ibang agency na hahawak niyan. Yung dulugan ng mga kaso at protesta, basta't election-related cases, wala na dapat sa COMELEC yan. Meron ng iba. Para pati sila, pwede mo idemanda. At hindi nila kayang kontrolin. Hindi ba, mga kaibigan? Ganun dapat Otherwise, wala mangyayari sa mga dayaan-dayaan na yan. Kasi nagkaroon ng resulta, pinroklama nila, sila pa nagproklama. Ba't mo pinroklama yung... Dapat yun, magkaroon din ng proseso yan Hindi ba ang upo ng nanalo kailan ba? June 30 ba? Nagsisimula? Di ba may enough time para mga kaso na yan asikasuhin? Hindi lang maasikaso.
Sasadyain nilang itenga yan. Diyan sila magkakapera. Kaya kailangan sa ibang agency yan. Dapat tapusin yung kaso. Dapat, halimbawa, kung June 30, ang proclamation dapat June 29. Doon sila ipoproclaim kung wala na silang protesta. Kailangan makapag-file ka ng protest bago sila maiproklama. Oh, mga kaibigan, dapat yung mga batas na yun, ayusin yun eh. Gawin ng liwanag yun eh. Mga kaibigan, gawa ng maliwanag yun. Kasi nga ayaw din ng mga politiko, tandaan niyo yan. Kaya yung sinasabi kanina, matagal nang pinag-uusapan yan. Tama kayo. Kasi nga, mismong mga politiko ayaw nila yan. Nakaupo, ayaw nila yan. Mawawalan sila ng pagkakataong mandaya. Oh. Si Arnel Beroya, binabati po natin. Si Annabel Tashiro, isang jazz singer sa Japan. Si Cesar Porras. Si Ed Carillo. Yan yung sinasabi ko, Kapersi, digitalized voting dahil naka-encode yung identity ng voter via fingerprint and log in. Kung hindi tama yung fingerprint, hindi accept ng digital voting. Katulad nito, ngayon lang ako bumoto, walang fingerprint. Bakit? Hindi ba supposed to be yung machine, di ba dapat merong, yun yung sinasabi niya, digital. Igagano mo yung thumb mark mo. Wala nun eh. Doon sa pinagbotohan ko, wala yun. Supposed to be, meron yan, di ba? Yung mga presinto, meron doon. Si Vladimir Pascu, si Rayleigh Gaspi, binabati natin. Sa tingin ko, dapat umpisa ng paglilinis sa COMELEC, palitan ng mga nakapwesto. Hindi, kahit palitan mo lang yan, ipagpapatuloy nila. Papayag sila, yung pinaltan lang, kumita sila, hindi. Kaya, yung mga nahupo, tingnan mo, dyan sa Maynila, tingnan mo yan. Pag tinuloy yung mga kaso labang kay Erap, makukulong si Erap. Mga kaibigan. Pag hindi tinuloy, ibig sabihin, ipagpapatuloy nila kung ano yung mga ginawa ni Erap. Pag hindi nila kinasuhan. Yun lang ang ibig sabihin nun. Aminin natin at sa hindi. Ibig sabihin, di ba, katulad nung panahon ni Marcos, corruption dito, corruption doon ang akusasyon. Ba't pinagpatuloy nila? Nasolusyonan ba yung mga corruption doon sa mga agency na sinasabi nilang corrupt? Hindi naman pinagpatuloy nila ang corruption. Si Ted Noriega di Maculangan, si Santos Andrade watching from Milan, Italy. Mabuhay din po kayo. Si Cesar Alvarez from saan ba si Cesar? Lagi ko nakakalimutan eh. Si Arnie Randolph Antonio, kung walang dayaan, paano nakapasok si Lapid, Bato, Revilla, Aimee Marcos? Hindi nga natin alam, puro tanong lang tayo. Kailangan, katulad ko, meron akong napupuna dun sa ranking ng mga resulta. Di ba? Pangalawa, yung kay Lito Lapid. Bakit sa survey, number 3 siya? Nakangahulugan, di totoo yung survey. Di ba? Kasi, imbes na tumaas siya, dapat tumaas siya. Ba't bumagsak? Pinipilit nilang manalo lang yan. Talo yan. Kung hindi dinala lalo ng INC, di talo yan. Si Mags Nedspi, ibig sabihin, nung survey pa lang, pinopondohan na si Lito Lapid. May nagpopondo ng survey. Yun naman survey, ang kinokopya ng COMELEC sa resulta at saka ng Smartmatic. Si Rosita DC, kailangan tuklasin eh. Yung mga kaduda-duda yun. Si Yaba Daba Dudes. Si Ryan Amistoso Afwang, nanonood po. Si Freddy Karamat, si Elaine Escolano,
Good evening po. Always listen to your program. Salamat din ha, Alain. Si Nel Tapang, si Raul Villanada, si Mon Santiago Rael, si Dayaday Analin, si Eric Tuanya, si Aida Trillana ng Paris sa France, si Harold Hulgado, kaano-ano ko raw si Pinuno. Ba hindi ko kaano-ano na ngayon yun. Dati. Binura ko na eh. Si Benji Gil. Nanonood sa atin. Si Mirna Guillermo ng US of A. The lawmakers should change the law. Let's do their job. Brother Percy. Hindi, nakakatulong na nga ho tayo, di ba, sa pagmumungkahi nito. Pero ito ho, maksaya na lang dahil walang lideratong nakikita tayo sa Senate, kahit sa Kongreso, kahit sa Executive, kahit sa Presidente, na parang wala silang concern na magkaroon ng electoral reform. Alin, lahat yan, yung mga reklamo na yan, sa akin mo pagawa yung electoral reform. Tatanggalin ko lahat niya, pati dilihensya nitong mga nabibili boto, mawawala yan. Kailangan mawala yan. Mawalan sila ng pagkakataon. Mga kaibigan, para ang maging sagrado ang maging eleksyon dito sa Pilipinas. Hindi ako mambabatas, pero sa akin mo ipaaral yan. Bigyan mo ako ng pondo. Si Kuya Jay, binabati natin si Janet Ikeda, si Jet Ramos, si Chodora Alcairo. Binabati natin si Felisa Pabalan at si Philip Pabalan from J. Gomez of London. Si Rudy Santos na nasa US of A, dating banda po. Si Elmer Bohol. Si Mark De La Cruz. Si Jet Ramos. Ako ay nalungkot dahil wala pa ring pagbabago gawa ng dinastiya sa politika. Pero alam mo, malaking bagay na wala si Erap. Yan ang nagpasimuno ng lahat ng pambababoy sa politika ng Pilipinas. Baka akala ninyo. Binabati po natin si Ginoong Benjamin Tado, si Ginang Veronica Tado, ang buong family ng Tado dyan po sa Barangay Bagong Silangan, Quezon City. Dito'y makikilala mo ang Wala na po tayong oras. Salamat po sa lahat ng mga nakinig ng ating pong palatuntunan dito po sa makasaysayang himpilan ng DCRJ 810, ng Radyo Bandido. Sa lahat ng nanood ng ating pong live streaming sa Facebook. Sa ngalan ni Braille, ang ating technical director. ng yaman. Ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang yumaga! Lito Lapid. Sa bayan mo, sumapit ng yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang